Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? At Happy Mother's Day po sa lahat po ng ating mga ina sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. At muli po mga kabayan, samahan niyo po inyong likod. Tayo po magkomentuhan dito po sa Tambayang mga kabayan. At tayo po mag-umpisa na. Komentuhan po natin mga kababayan, ito pong talakayan nila Attorney Guanzon at syempre po ni Cora Guidoda mga tambay, ni Ma'am Cora Guidote, mga kababayan. Dito po sa kanilang nakikita po sa ating bansa at talagang grabe na po. Napakataas na po ng inflation, 7.2 at ang piso po ay bagsak. Napakataas na po ng palitan ng dolyar sa ating piso. Napakababa na po ng piso. 61 pesos na po ang palitan po ng dollar to peso, mga kababayan. 61 pesos na po. Ito po, umpisa na po natin pakinggan. Ito po sila Attorney Guanzon at si Ma'am Cora, mga kababayan. Ito po sila. Ano po ang current inflation rate ngayon and what does it mean? Ano po ibig sabihin yan? Actually, kalalabas lang ng inflation number for April, no, which is 7.2. That's higher than yung March. March was 4.1. Nung February, 2.2. So you can see yung trend paakyat talaga, no? Oo. At tingin ko aakyat pa yan. So anong ibig sabihin nito? So lahat ng presyo ng bilihin, actually pag tinignan mo pati yung breakdown ng mga commodities, lahat sila tumaas except yung education service, pero tingin ko hahabol din yan eventually, no? Natataas din. Tataas din yan. So, and then, connect natin dun sa lumabas pa lang ngayon na unemployment numbers, no? Kasi, makikita mo na ang walang trabahong Pilipino ay 2.6 million. Ngayon, yung underemployment, yun yung tumaas. Kasi yung unemployment medyo lumiit ng konti, Oo. pero mataas pa rin yan kasi 5% eh. Wow. Pero explain mo nga sa amin, Ma'am Cora, ano yung underemployment? Yung underemployment, yan yung mga nasa labor force na nakahanap ng trabaho pero part-time o kaya less than 8 Mababa. hours yung kanilang kaya hindi yung full potential nila tsaka yung So, kung ano yung or mababa pinag-aralan sa nila. kanilang pinag-aralan. Correct. Yan. Oo. Kunyari, ay criminology graduate, tapos ngayon ay security nagtatrabaho sa security Oo, guard. yung mga O ganun. kaya private na bodyguard. Yan po ang underemployment. Kasi ngayon po, sa kahirapan, ay kahit ano na lang pong trabaho, basta may mapasukan lang. At meron po silang support sa kanilang mga pamilya. So yan, 6.3 million ang underemployed ngayon. Wow, ang dami. Galing yan sa 6.1 million. So, i-add mo yung 6.3 sa 2.6 million, no? So, that's about 8.9 million. 8.9 million. Yung talagang medyo mahihirapan talaga dahil pataas talaga ang presyo ng mga bilihin. Yes, diba? and akala ko ba, Cora, sinabi ni BBM na magpa-price control siya? Wala siyang magagawa kasi hindi naman siya handa eh. 'Di ba? Unang-una yung hindi sila makapagbigay ng subsidiya dahil nga Deficit. may hinahabol pala silang revenue target. No. Kasi nasa GAA pala na pag hindi nila naabot yung revenue target, hindi marirelease yung unprogrammed Correct. funds. Na sinasabi natin, dapat zero unprogrammed funds na. Oo. Kasi gagatasan tayo ng gagatasan ng gobyerno natin sa kakatax nyo, lalo na yung 12% VAT na yan, na ang mahirap ay talagang lalong nahihirapan dahil sa 12% VAT na yan, na ayaw naman ngayon ng BBM administration isuspend mo ng pagkolekta habang tayo ay may fuel crisis o kaya isuspend mo na ang collection ng excise tax. So, anong ibig sabihin nito sa buhay ng pangkaraniwang Pilipino? Ayun nga, hindi nila maibaba yung tax at saka hindi sila makapagbigay ng subsidiya. So, maski gusto nila magbigay ng ganyan, hindi nila kaya. So Kasi nga, oo. yung unprogrammed dyan nanggagaling, kagaya ngayon, impeachment ang priority nila, di ba? At maraming haka-haka na pag bumoto ka sa impeachment, meron kang Incentive. Oo, may incentive ka. So, maaring galing yun sa unprogrammed funds. Di ba? Oh, yeah. So, yun. Yan po mga kabayan, ang pinagkukunan po nila ng pera
ay galing po sa program, mga kabayan. Lalo-lalo po sa ginagastos nila para mapabagsak ang mga Duterte. At grabe po, dinala po tayo sa kahirapan at grabe po ang inflation, 7.2 na, mga kababayan. At napakarami pong Pilipino ang wala na pong halos trabaho. Milyon-milyon na po ayon po kay Atty. Guanzon at kay Ma'am Cora. At isa pong mga expert po yan nagsusuri, mga kababayan, sa nangyayari po sa ekonomiya ng ating bansa. Ito pa po, mga kababayan, sundan po natin kung gaano na po kataas at bagsak ang piso natin, mga kababayan. Sobra. Kaya nga po ang ating bansa ay nasaan na po? Pangatlo na po ang ating bansa sa most corrupt sa buong Southeast Asia. Grabe po ang korupsyon. Kaya nga po, grabe po ang kahirapan dinadanas natin dahil nga po sa sobrang korupsyon na ginawa nila, saan po dinala ang ating bansa? Sa kahirapan. At grabe po, mahirap na ang bansa, pero grabe pa silang kumuha ng buwis sa atin. Ito po, mga kababayan, sundan po natin ito at pakinggan muli si Ma'am Cora at si Atty. Guanzon. At magkano na po ang dollar ngayon? 61.30. Aray ko! Oo. Diba? So, nanghina din yan for many reasons. Unang-una, pag tinignan mo kasi ang dollar, ang inflow niyan, foreign investments, remittances, tsaka bank loans, diba? So, yung remittances medyo, nanghina rin ng konti. Although tumaas, pero hindi kasing taas ng last year. Siyempre, affected yung mga workers sa Middle East. Yes. Yung outflows, foreign capital flight, bayad sa utang, at saka imports. So, syempre, tumaas ang imports, tapos capital flight. Kasi Oo. maraming investors na turn off. Wala na. Oo. Oo. Actually, pati yung investment inflow, humina talaga. So, kaya, Tapos yung imports, dahil mahal yung dollar, biro mo ang peso mo pag ikaw ay nag-i-import, halos ang maalala kong lowest na doon 50 Ngayon, 61. So, it is now more expensive for you to buy goods. dagdag sa inflation. Yes, import goods because the dollar now is more expensive. Because you import goods using dollars. Lalo ng bigas. Bumibili ka ng dollars na bigas sa Vietnam. Kaya Thailand. mga kababayan, yung dollar na exchange rate na yan, importante po yan. Kasi biro mo naman pati bigas natin ay inaangkat pa natin sa Vietnam. Konektado yan iba, lahat Thailand, Oo, konektado. Yan po, mga kababayan, talagang konektado po lahat yan. Konektado po. Pagka po humina ang piso, tumaas ang palitan lalo sa dolyar, bagsak ang piso. Konektado po lahat yan. Totoo po ang sinasabi ni Atty. Guanzon at ni Ma'am Cora. Totoo po yan. Bagsak po kasi ang ekonomiya. Wala po. Hirap na hirap po tayo makakuha ng mga investor sa ating bansa. Wala na po kasing tiwala ang mga investor sa Pilipinas. Paano ba naman magtitiwala sa ating bansa? Unang-una, alam nila ang ating bansa ay pangatlo. Pangatlo po sa most corrupt sa buong Southeast Asia. Pangatlo po. Hindi po ba? Nahandyan ang Myanmar, Cambodia at Pilipinas. Kung hindi po nagkakamali ang inyong lingkod. Pangatlo po tayo sa most corrupt. Paano ka makakahingkayat ng mga investor na mamumuhunan sa ating bansa? At siyempre po, nahandyan pa ang problema po natin, napakatataas ng bilihin at gasolina. Kuryente, ubod ng taas. Sino mag-i-invest sa ating bansa? At napakataas pa ng inflation ng ating bansa. Grabe ang inflation. Di po ba? Sino mamumuhunan sa ating bansa? Lahat ay mataas. Mataas ang petrolyo. Mataas ang tubig. Mataas ang kuryente. Hindi po ba? Sira ulo na lang mamumuhunan sa ating bansa. Para kang kumuha ng bato na pinukpok mo sa ulo mo. Pagka ganyan ang bansa na diyan ka pa maglalagay ng kapital. Hindi po ba? Hindi naman po tangat mga bobo ang mamumuhunan po sa ating bansa para sila'y magnegosyo sa ating bansa sa ganitong sitwasyon na nakikita po ng mga investor yan. At syempre po, lahat po ngayon ay humina. Hindi lang po ang mga remittance natin ang nababawasan. Hindi po ba? Dahil nga po ang ugat
ang ugat po kasi ng lahat ng ito, bagsak na piso, mataas na dolyar, at napakalaki ng inflation. Ano po ang ugat nito? Korupsyon. Lahat po kasi ng pera na pinagnanakaw nila di umano ay nalagay po sa tamang programa at makakatulong na umunlad ang ating ekonomiya at mapababa ang mga bilihin. Hindi po ba? At mapataas po ang ating mga investor ay mahingkayat natin na pumasok sa ating bansa dahil nga po good governance ang umiiral sa ating bansa. Hindi po. Ang pinairal po nila ay puro pang sariling interes. Isang damukal na politika at korupsyon. At ang pera ng taong bayan ay nagagamit pa nila sa politika. Hindi po ba? Gamit na gamit nila sa politika sa pagpapabagsak sa mga Duterte. Lalong-lalo ngayon sa impeachment ng Vice President. Pati po ang mga unprogram na hinuhugot nila ay mukha raw po nagagamit din sa pagpapabagsak sa ating Vice President. Yan po mga kababayan, ang nakakalungkot po na nakikita po natin at nakikita rin po nila Ma'am Cora at ni Atty. Guanzon ang paghihirap hindi lang po ng mga Pilipino, pati po ang ekonomiya ng ating bansa, pati po ang ating mga kababayan na nawawalan ng pag-asa, nagugutom dahil po sa kawalan at kakulangan ng trabaho sa ating bansa. Samantalang nagpapasasa naman po at busog na busog at umaapaw ang kanilang mga pera ng mga magnanakaw sa pera ng taong bayan. Sila po ang nagpapasasa. Hindi po ba? At kailanman po ay hindi mapapanagot sa panahon nila. Kailanman ay hindi mapapanagot sa panahon nila. Sa panahon po ng Duterte, mapapanagot po ang mga hayop na yan di umano. Maraming salamat po Atty. Guanzon at kay Ma'am Cora. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. At ingat po kayo. At Happy Mother's Day din po sa lahat po ng ating mga mahal na ina at mapagmahal at masisipag na nanay sa buong mundo. Maraming salamat po at Happy Mother's Day po sa inyo. At thank you rin po sa mga nagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at sa ating mga subscribers at patuloy nagsusubscribe, sa mga nagko-comment, like, and share. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, kay Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris sa United Arab Emirates, Annie Jo, Tatay Nick ng Toronto, Canada, Mila Yi, kay Felipe Shapno ng Texas, USA, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Jesus Valdefena at Rolando Guerrero, Ma'am LB at Shermani ng North Miami, Florida, Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA, kay Arthur Estranero ng USA at Mika Legaspi. Shoutout po sa inyo lahat mga kabayan at ingat po kayo sa inyo po mga paggawa at God bless po sa inyo lahat. Tis lang po muna tayo mga kabayan at dasal-dasal po. Bye-bye!